In the exercise of the Supreme Court's judicial review, wala po siyang dinidefeat doon. Hindi niya po kinukuha yung sole power of the Senate to try and hear impeachment cases. Hindi rin po niya kinukuha yung exclusive authority ng House to initiate impeachment. Dito po sa desisyon na ito, kung kinakailangan ulitin po o ulit-ulitin pa, ang sinabi lamang po ng Supreme Court, yung process, yung procedure hindi natupad. Ang dami po niyang hiningi, kagaya po ng binanggit ko na, ayaw pong ibigay. Yun naman pong mga tuntunin ay hindi naman po sinunod. Katulad nga po nung immediate referral, yung pag-refer sa Committee on Justice, yun pong pag-include sa order of business at pag-archive, mali din po sapagkat hindi naman po 10th session day yun 11th session day. Katakot-takot na paglabag po ang aking pong inihayag sa hapong ito. Wala naman pong gustong magpatibay at o kaya sansalain o kaya sabihin na mali ang aking sinasabi. Andito po yung kopya ng order of business na pinagbasihan ng Solicitor General na kung saan sinasabi po niya na yung 4 na impeachment complaints in-include daw po sa order of business. Tingnan po ninyo, wala kahit isa. Ang ginamit po nila ay journal, hindi po yung order of business na kung saan ginamit lamang po na additional reference of business. Ngayon po, kung operative pact na sinasabi natin, hindi rin po pwedeng mangyari yon sapagkat ang pinakabasihan po nun ay equity and fairness. Paano po yung fairness dito? Sari-sari nga pong violation, kaya nga ang paghahanilin tulad ko na nga, parang nagsaing ng kanin, talagang hilaw po Bakit ipipilit natin? Ang alternative lang po, Mr. President, gawin po natin na tama. Iluto po natin ng tama para hindi tayo magkahirap-hirap dito. Isipin po ninyo, sinasabi ng ating Constitution, isa lamang pong impeachment proceedings ang pwedeng i-initiate sa isang opisyal ng gobyerno at hindi po pwede ang 2 beses sa loob ng 1 taon. 4 na beses po ang ginawa nila. At kunwari, in-archive po yung 3 para lamang palitawin na isa lang ang nabuhay. Nasaan naman po yung katuwiran? Kung sarili pong tuntunin, ayaw pong sagutin, ayaw pong talimahin, pagkatapos ipipilit po natin sapagkat nag-MR sila, ano po ang kasaysayan ng MR? Sabi ko nga po, napakasimple po nung 1-year ban rule ng Supreme Court. And the Supreme Court is not even obligated and expected to conduct a microscopic, a forensic and scientific scrutiny of this provision for the pertinent language and the relevant meaning is as clear as daylight, Mr. President.